Good afternoon po sa bawat isa. Welcome po. Pantas Ministerial Association. Yun pong atin pong fellowship. Po. And at the same time, a deeper study on the Word of God. At ang atin pong subject ay the importance of prayer. Ang kahalagahan ng pananalangin. Last time po ay atin pong natalakay yung prayerless at saka yung prayerful. The prayerlessness and the prayerful Christian, prayerful church. At dito po tayo sa Roman number 2. Tama po ba? Pag-usapan po natin yung God's promises and conditions in prayer. Yung pong mga pangako ng ating Panginoon. At saka yung mga kondisyon. Bago po makuha ang pangako, meron pong mga kondisyon. God promises to respond to the prayers of His people. Amen? Ang Diyos daw po ay may pangako. Nangangako ang Panginoon na siya po ay tutugon. May tugon ang Panginoon sa panalangin ng kanyang mga anak. Amen. So, umpisahan po natin yung mga talata. Marami pong mga talata na atin pong hihimay-himayin sa hapon po na ito. Ang unang talata, 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Anybody, pwede po magpakibasa? If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Okay, so alin dyan, Pastor, ang kondisyon at alin ang pangako? Alin? It's called by my name. Ipakibigay nga po ang mga specific na mga kondisyon na sinasabi diyan. Ang sino ba tatawag sa kanya at magpapakibaba, hanapin ang kanyang mukha, kalikuran, kailang mga masamang lakad. Okay. Ay hindi bilang Diyos. Gagalingin. Ang kailang hindi bilang Diyos sa kailang na daing. At sila'y para tawarin siya ng makasalanan at papalain ang kailang lupain. Gagalingin. Ilan po yung kondisyon? Ilan ang kondisyon? Lima? Okay, so Seek. Turn away. Their wicked ways. sabi diyan yung apat ba o lima o anim o pito? Apat lang? Lima. Sige, tingnan nga natin yung sinasabi niyo lima. Ang una diyan, sabi ran, if my people who are called by my name. Kung ang aking bayan na tumatawag o tinatawag sa aking pangalan, ito na yung mga kondisyon, will humble themselves. Una, di ba? Humility, tama ba? Humble themselves. Anong pangalawa? Pray. Pangatlo, seek my face. At yung sumunod, turn from their wicked ways. Meron pa ba? Ay di apat lang. Apat ang kondisyon. Ano ang mga pangako? Ilan ang mga pangako? I will hear. The promises. Then, sabi rin, then, I will hear from heaven. Amen? And will forgive their sin. And will heal their land. Ilan yung pangako? Apat din? Kasi gagawa kayo ng sermon dyan di ba? The promises and the condition. So meron na kagad apat na puntos sa kondisyon at meron 3 puntos yung mga pangako.
Di ba ba? Parang ano lang yan eh. If and then. Di ba? So, hindi mangyayari ang then kung walang if. Amen? So, para bagang katulad din yan na tinatawag na yung mga universal principle. Di ba? Pagka sinunod mo yung principle, tiyak yun. May kasunod yun. Parang yung law of gravity. No? Sino pong may cellphone dyan? Oh. Touch yung may cellphone ninyo. Ano ang law of gravity? Ayan, pastor dyan. Taas mo. Tapos ihagis mo sa taas. Manatili mo sa taas yan. Babagsak yan, di ba? No. Kaya kung bitawan mo yan, malalaglag yan. That is the law of gravity. Di ba ba? Kaya dito po, yung law of prayer, ano? The promises and the condition. Amen? Hindi mo, gawin mo muna, no? Pinagagawa. Yun ang ano roon. May condition din tayo. Minsan tayo wala tayo sa kondisyon, manalangin, di ba? Ang gusto po na marami, yung pangako. Tama ba? Karamihan yung pangako kagad ang i-expect eh. Pero makita po natin dito yung kahalagahan ng tinatawag na condition before the promises. No? If there is a promises, there is a condition. Ganyan lagi ang prayer. No? Madali ba magpakumbaba? Madali ba maging humble? Oh, di ba? Ang humility, ito yung pag-amin, no? Ng Ang pinakamadali ang maghambog. ay, madali ang maghambog. Pero maghambol. Pero yung maging humble, mahirap eh, no? So, yun po yung pag-amin na ikaw ay kulang ng kakayanan. Diba? That is the humility. Hindi yung overconfidence ka, sobrang tiwala mo sa sarili mo. Dapat po talaga ang tiwala natin ay para kay Lord lang. Amen? So, humility. Yun ang una. Bakit nauna ang humility? Sa kondisyon na dito sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Bakit humility ang unang kondisyon? Ang gusto ng Diyos, yung puso natin, malinis yan. Kasi kapag malinis yan, doon niya pakinggan yung mga dalangin mo. Saan ba nanggagaling ang mga prayers at lumalabas? Humility, ang sinasabi. Bakit humility ang una? So, papakumbaba, kailangan. Papakumbaba ka sa puso. Eh bakit hindi inuna ang prayer? Dapat sana, if my people who are called by my name shall pray and humble themselves. Oh, si Pastor na rin. Ayusin talaga eh. Magpakumbaba. Kasi siya ba, hirap talaga mag-iuhod sa iyo eh. Kaya sa baba talaga. Ela. Gawin ang lahat kapag may humility. Ayan po, sige po. Kaya na itong gawin. May humility. So, Kasi yung pagpapakumbaba, inaamin mo sa sarili mo na wala kang kakayahan. Kaya, Pastor, meron pang isang manual dito ba? Gusto mong hawakan? Pakibigay mo na kay Kailangan mo na para saan nanggaling lahat ng marunong mo kalakasan mo buhay mo. Roman number 2 tayo dyan. Makasalanan ka. sorry, Bishop. Oh. Okay. Pastor Valerio, bakit? Humility. Hindi mo tayo makakapasok doon sa kabanalan ng Diyos kung hindi mo tayo nagpapakita. Oh. Sige ba kung kailangan mo yung maghambog. Oo. He is the King of Kings, the Lord of Lords. He is the King of all the universe. Kaya hindi ko humble tayo. So, sign ng humility talaga, lalapit ka sa Kanya. Di ba? Sabi nga ni, ito, meron tayong comment sa online, si Pastor Edwin, no, Apon. Submission and surrender, ayon sa Kanya. No? Ito yung talagang pagsuko daw ng buhay sa Panginoon. Di ba?
In other words, meron ba nagpe-pray na hindi submissive kay Lord? Yung ano, yung Yung lalaking Kasi Lord eh. bigay. Kasi Lord eh. yung lalaking publikano. Nagpe-pray din Oo, eh. yung Hindi, kasi yung Tama, ano? nasabi niya, buti na lang hindi ako ganito, Lord. Pray din ba yung ginawa niya ngayon? Nagpe-pray siya? Mataas. Kahit sa taasan. So, nagpe-pray din pala yung mga hambog, ano? Nagmamalinis yun. Nagpe-pray yung mga hambog. Nagmamalinis. Okay. So, ayan na po, no? Kaya pala yun ang unang character, ano, or characteristic. Bishop. Yung naniniwala sa New Testament, ako nang lalangin yung dalawa. Mm. Yung isa hindi nakatingin sa langit, hindi nakatulong sa kanyang biktima. Ayun, ano? Pero yung isa, ano mo? Oo. Yung isa, sinabi niya naman. Ayun nga, yun pala. Wala na talaga. Hindi na po pagkakita. Talagang dinadagukan niya yung kanyang dibdib. Aminado siya na siya ay isang makasalanan at hindi karapat-dapat, Dapat pagtiwalaan. no? Sa biyaya at sa grasya ng Panginoon. Yan namang hambog. Tingnan niya, sa sarili niya, worthy siya, karapat-dapat siya. No? Kinukumpara niya yung kanya sarili doon sa mas makasalanan sa kanya. O mas mahirap sa kanya. Pwede gano'n, ano? Kaya, yan po yung apat, ano? Ano kaibahan ng pray at saka seek my face? What are the difference between pray? Sabi, di ba una, pray, and then seek my face? Oo. Is there a difference between this, ano? Dalawang terminology, dalawang, ano? Kung nahambol ka yun, kapag nahambol ka, means kinikilala mo kung yung lalapitan mo. Kaya ka nagpapakumbang kinikilala mo siya. Oo. Then saka ka mananalo. Pagkilala sa kanya. Pagkilala sa kanya. Tama And yun, then, oo. yung seek his face, kinikilala mo pa siya. Mm. Lalo mo siyang nakadirekto sa kanya. Direct to him. Seek Yes. his face. Oo. Direct to his face. Direct para sa kanya. Seeking God's face. Yung isa, pray. Pag sinabi seeking God's face, ano yun? Seek my face. Bishop Al. Ano ibig sabihin? Praise the Lord. Tasa na ka. Prayer from Bishop, aking pagpapanood. Prayer is a communication between the two lines. Talk to each other. Okay. Seeking His face, seeking His will, His presence. Nakikipag-usap ka na. Wala ka. Nawawala tuloy. Seeking His presence, seeking His will. After you communicate with the Lord, seek His face. Of course, may kalooban niya. Like the prayer, your kingdom come, your will be done. Seeking His will. Yeah. That is the meaning of Seeking His seeking God's face. Seek my face. Bakit hindi sinabing seek my hands? Yung nga po, meron kasing sick my hand. Di ba? Shake. And yeah, sick my hand kasi Oo nga. is pertaining to the power and pertaining to what God is, halimbawa, mga magagawa ng Lord. Dahil si healing and kung ano, kadalasan ng tao yung gusto, yung mga parang gagawin lang ng Diyos. Pero sa Diyos mismo, ayaw. Yan. Parang kung ano lang ang epekto na kasi ang kamay ng Diyos ay may himala, may pagpapala, may Yung seek my face, parang yung communication. seek His face, Seek, yun nga, oo, seek my face eh, no? Yung Oo. sinabi ng Bible eh. Kasi parang seeking His glory, seeking His presence. No. Establishing intimacy. Intimacy. Yun, yung pinaka maganda, siguro maganda term yun, intimacy.
Intimacy. Di ba? Kasi Yun yung ano kasi na seek my face, ang kasunod, Oo. turn away from wicked ways. Eh kung hindi ka malapit sa Kanya, Yes. possible, magpapadulas ka papunta sa wicked ways. Yes. Ang ginagawa niya sa pagkikipagkaibigan mo sa kanya. Yung bang makakausap mo siya, o kausapin mo siya ng mukhaan, malapitan. Amen? So, hindi ka makakatagal sa banal na presensya ng Panginoon kung meron kang karga. Yun along mo ka. Tama. Ha? Saka hindi yung mga Kaya- katindahan paggalit ka. Oo. Tsaka talagang ano ka, siyempre, hihingi mo na ng tawad yan, di ba? Kaya nga, turn from their wicked ways. Ang babae. Yan ang apat na kondisyon. Hindi yung tumitingin ng Diyos po ang kasalanan sa tao. Kaya, Oo, hindi ka makakatagal sa presensya ni Lord pag meron kang dala. Yes, di ba? Okay. O sabi ni Felix Berto, Pastor FB, minsan kasi Bishop, kadalasan sa kamay nakatingin. O yan, tama naman, ano? Kasi may needs sila. But when we seeking God's face, it means desiring presence over presence. Ano yun? Ano may ganda yun? Desiring God's presence. Presence, no? Over presence. Anong desiring? Yung presensya ni Lord. Yung presence Hindi at saka yung- puso ng Kasi marami lumalapit kay Lord, puro pakinabang. Pengi nito, pengi noon. Diba? Nakatingin sa kamay. They Tama. seek the gift, not the giver. Oo, yun nga, di ba? Eh, minsan yung mga pastor din, ganun eh. No? Nakatingin tayo sa kamay ng mga miyembro natin. Dumukot sa bulsa. Yun lang. Di ba? At magkaloob. Di ba? Eh, hindi naman natumbok ang puso. Tama ba? Pag hindi natumbok ang puso, hindi gagalaw ang kamay eh. Tama ba? Pag natumbok ang puso, gagalaw ang kamay. Di ba? Kaya marami mga pastor eh, talagang medyo Kamay lang tinutumpukan ng kamay ang tinitingnan eh. Di ba? tuloy nangangalay. Yun, napapahiya tuloy eh. So yun po yung ating pong ano. Tiyak po meron pong response ang Panginoon ano. Sabi roon, kaya nga if and then, I will hear from heaven, makikinig ang Diyos. And I will forgive their sin. No, yun ang promises. Ayan, hindi ko nabanggit yung turn from their wicked ways. Yun na yung kasunod doon. Diba? Pagtalikod sa kasalanan. Pagtalikod sa wicked ways eh, no? Hindi sinabing turn from their sin eh. Turn from their wicked ways. Ibig sabihin yung talagang mga matinding kasalanan yan, di ba? Tatalikuran yan eh. May masamang gawain. Oo. Iba daw kasi ang ano, iba daw ang wickedness sa weaknesses. yes. Oo, iba yun. Wicked yun eh. Masamang Diba? gawain, masamang pag-ugali. Minsan, sinasabi nila na kahinaan ko kasi ito Lord eh. Pero ang totoo, wickedness na yun. Hindi na Diba? hindi weakness. So, inuulit ko po, no? Walang problema sa mga pangako ng Lord. Magkakaproblema lang po doon sa mga tao. Di ba? Pag hindi po natin naabot itong mga kondisyon na ito, yung pong mga pangako, mararating ba? Magaganap ba? For Peter. Oo. Yun naman sa mahirap, forfeited eh, no? Saka Bishop, yung turn from the wicked ways, dapat genuine na repentance. Yes, totoo po Genuine yun. repentance na pag-hindi kami nagkaroon Mm-hmm. tao, pag-hindi na. Repentance. Yes. Genuine repentance. Hindi Oo. yung Ibig sabihin, turn 180 degrees no, from your present wicked life situation. Ba 180 degrees? Yeah. Basta po. Apo. Ang kaibahan ng sin sa wicked ways, ang sin kasi parang yung actual na ginawa mo, yung ginagawa mo na. Ang wicked ways kasi may isa, i-highlight ko lang dati sa inyo, yung naglalaro pa lang sa isip mo eh. Mm. Kapag hindi nagbago ang mindset mo,
Yung pala magkakasala ka na, then yung Lord say, gagawin mo na ang nasa isip mo. Ito kay Mas. So, pag sinabing, di ba, turn from their wicked ways, ibig sabihin, merong o kung pwedeng yung kasalukuyan mong ine-enjoy ng mga kasalanan, di ba? Kasalukuyan mo mga pinagagawang kasalanan na hindi na ayon sa kalooban ng Panginoon. That is wicked ways. Lifestyle. Buhay na mali. Buhay na hindi naaayon sa paningin ng ating Panginoon Diyos. No? Kailangan pala talaga ang buhay ng tao parang cellphone. Pagka puno ng virus, i-reset. Oo. So ang tao kailangan i-reset para mabago ang buhay. Yes. Reset mo talaga. O check natin, halimbawa, nasa iyo yung tatlo, no? Humility. Nag-pray ka. Nag-seeking ka ng God's face. And then, hindi ka naman nag-turn from your wicked ways. Pakisdil yung 4. Di ba? Repeated pa rin yung yung promises. Masamang lakad, masamang pamumuhay. Di ba? Tumutukoy sa mga masamang gawain, pag-uugali, at desisyon ng mga tao. Ay, nag-humble ka. Halimbawa, nag-humble down ka. Tapos, nag-turn from your wicked ways. Tapos, nag-pray ka. Pero hindi mo mahinahanap ang mukha ni Lord. Pero actually ganito Israel kasi pinag-uusapan ng bishop Oh. So sa atin ngayon balance Nakita po natin sa situation natin right now. Ang bansa po natin, tinatawag po Philippines, Christian is yun. So, may balance sa lugar si Lord na kung saan niya tinatama yung pagpapalog niya sa tao. So, hindi lahat tayo, kumbaga, udil our land, hindi lahat tinatamaan. Kasi ibang lugar, kita natin yung Cebu. At saka yung Mindanao, doon lang. So, sa Luzon, wala pang nangyayari na ganong sitwasyon ngayon dito sa atin. So, ibig sabihin, pinapaalalahanan na tayo ng Panginoon na kung maaari lang po, bumalik na po tayo para ang ating bansa ay gagamutin niya. So, specific po talaga ang sinasabi. Sana umabot talaga sa Malacanang ito. No? Pinag-usapan natin. Umabot sa Senado. No? Umabot sa Congress. Diba? Pinalalahanan niya ang flood control. Hindi naman yung para sa flood. Para sila paalalahanan. Nung sinabi po and will heal their land. Anong implikasyon nito? Masaganang buhay. Masaganang buhay. Di ba? Diba? Ngayon, ang Pilipinas, puro utang Yes. Di ba? Dahil nga sa korupsyon. Masaganang utang. Masaganang mabuhay natin ngayon. Masaganang utang. Masagana sa utang ang Pilipinas. Di ba? Bakit? Kasi nga, walang humility sa mga namiminuno. Kaya, tama lang, pag-pray natin sila. Magkaroon ng takot sa Panginoon. Magkaroon ng repentant heart. Di ba? Talikuran yung kanilang mga kasamaan. Yun ang dapat na talagang maganap Sabi ko rin ng in relation to our Christianity, diba, minsan anointed tayo, magaling mag-preach, tapos, pero hindi naman natin sila sa pamuhay, hindi naman natin makuha ng patawad. Ganun. Ginagawa natin lahat without love, sabi nga doon sa Yes. So, ibig sabihin talaga ngayon sa nangyari sa atin, hindi talaga totally Kristiyano si Sara Duterte at saka si Bungo kasi hindi sila marunong magpatawaan. Kung sinasabi ni Sara, nakikibuloy siya. Di ba? So, ibig sabihin, hindi talaga si Kaya Kristiyano nga, si Sara. ang nakakalungkungan sa ating bansa, sabi rin, the only Christian nation in Asia, but the problem, yung bansa po natin, ayon sa survey, third corrupt nation. Yes. Oo. Hindi naman So nakikita yung pagiging totoong Kristiyano. Totoo bang Kristiyano o ano? Hindi nila pinaglilipuran ng Diyos, Bishop. Nakita natin, ang pinaglilipuran nila, reliyon. Reliyon po. Okay, next na talata. Okay na tayo dyan. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Psalms 34:15. Basa. The eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their cry. Okay. So,
Ano po ang pwede maging pinaka-topic? No? Pag-usapan po natin sa hapon na ito, the eyes of the Lord. Di ba? Ang mga mata ng Panginoon. No? So, saan po nakapokus ang mata ng Panginoon? The eyes of the Lord are on the righteous. Di ba? Yun. Kung hindi righteous. Di ba? Hindi mo sinabi, the eyes of the Lord are on the unrighteous. Ibig sabihin, nakatitig. No? Nakatingin ang Panginoon. Saan? Sa mga matuwid. Ay yung mga hindi matuwid, hindi na tinitignan. What does it mean? Wala nang pakialam. Oh. Pag sinabing the eyes of the Lord are on the righteous, what does it mean? Ibig sabihin, Bishop, yung ang Diyos, iba kasi titinis sa tinitingin. Yun, iba yung May favor. Oo. May favor. Ipinot siya. Oo. Nakatitig talaga siya sa'yo. Nakapokus siya. Eyes of the Lord. Nakapokus siya sa'yo. Kapokos. Favorable yung mga... Kapag nalalangin po kasi yung righteous, di natin inidilig ng Diyos kaysa sa makasalanan. Righteous, pag tumitingin si Lord, namumunga yung mata. Yun, di ba? Pero pag, Yung tingin, di ba? May mga ano yan, tama yun. pag sa, Balancing eyes. pag sa mga wicked, maghihilat Pwede, di ba? May babata. Oo, di ba? makuha ka sa tingin. Makuha ka sa tingin eh, di ba? Oh. Dalawang bagay kasi dito, Bishop. Ang una kasi dito, the eyes of the Lord. Eyes of the Lord. Ears of the Lord. Meron pa eh, no? On the righteous. And his ears, nakatingin siya sa lahat. Pero nakakiling lang ang kanyang paningin dito Yun. sa mga taong talagang right. May kasunod eh, no? May kasunod. Under cry, nakalagay doon, his ears are open. Oo. Bukas ang kanyang pakinig. Yun. Yung sabihin pag wicked ways, sarado ang pakinig ng Diyos. Nakatingin lang siya, pero hindi Oo. ba niya marinig? Di ba? At saka tayo na, pinag-usapan. Pero minsan gusto rin nato, yung mga wickedness, Oh, wicked. I observe talaga na minsan, pinagbibigyan ng Panginoon, sinasagot ng prayer, baka sakali sila mabago. Kasi may lumasok sa akin eh. Sabi niya, Pastor, may Diyos ba? Bakit kung nagdadasal ako, hindi ako pinapakinggan? Oo. So binalik ko agad sa kanya, tingnan mo yung relasyon ko sa Panginoon para malaman mo kung bakit hindi ka niya sinasagot. May relasyon ka ba sa Panginoon? Baka tumatawag ka lang na hindi ka nagpakumbaba. Yun. Bishop, kasi eyes of the Lord, sabihin niya, binabantayan ka. Binabantayan ka. Oh, nakabantay siya. Nakatitig siya, nakatingin siya. The eyes of the Lord are on the righteous. Kabantay siya. Tapos yung kasunod doon, and his ears are open to their cry. Anytime nakikinig siya. Oh, di ba? Pinakikinggan niya ang iyak ng mga matuwid. Favorable kayo. Oh. Ay yung iyak ng mga unrighteous. Wala, narinig lang ni Lord. Nakikita lang niya. Narinig lang, pero iba yung pinakinggan, May narinig. iba yung narinig. Di ba? Siyempre, omnipotent ang Diyos eh. Omnipresent, all-knowing. So, kita niyo yung mga pangako na ito, no? Kaya, walang dahilan para hindi tayo manalangin. Di ba? So, yan ang mga napakagandang pangako ng Panginoon. Oh, next, chapter 9. Psalms 91, verse 14 to 16. Kasi ilabak niya ang pag-ibig sa akin. At siya ay aking nililigtas. Aking itataas siya sapagkat nakilala niya ang aking pangalan. Tatawag siya sa akin at siya ay aking sasagutin. Ako'y sasakay niya sa oras ng kabag-bagabagan. Kabag-bagabagan. Aking nililigtas. Pagkarangalan. Aking bibigyan siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking kalipagilitan. Okay. So, ano po dyan yung makikita natin mga ano? Yung pag-ibig ng tao nila. Regarding kay Lord.
Psalms 91, verse 14 hanggang 16. Sabi doon, because He has set His love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high. Because he has known my name, he shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him with long life. Wow. I will satisfy him and show him my salvation. Amen. Sino po nakakabisado ng Psalms 91? O, diba? Parang ano lang parang nasa Roman Catholic tayo kabisado natin ang Matthew chapter 6 verse 9 hanggang 14. No? Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Kabisado lang. Pero yung sense, yung essence ng mga talata, wala sa buhay ng mga umuusal ng panalangin na yun. Diba? Ganyan din po sa awit chapter 91. Mahalaga po. Tama yan, kabisado natin. Pero mas mahalaga kung namnamin natin ang katotohanan niya. May kilala nga ako, Bishop mamamatay tao. Kabisado yan. Oo. Kabisado yung Biblia. Biblia pa talaga? Oo. Matindi, no? Kabisado yung Biblia. Pero, healer. Mamamatay tao. So, yun, Nag-umpisa nga hindi niya yan sila sa pamuhay yung nababasa niya. Binabasa lang niya, kabisado lang niya. So, nung sinabi po ito, because He has set His love upon me. Sino tinutukoy dito? Si Lord, Because, tungkol sa kanya, hinira. Yung naglagak ng pag-ibig sa kanya. dahil, sa Tagalog ano? Dahilan. Dahil, Dahil sa naglagak niya ang pag-ibig sa akin. siya ay naglagak ng pagmamahal sa akin. Sino yung naglagak ng pagmamahal? Si David, siya Yung yung may akda. Di ba? Timeless natin. Halimbawa, timeless. Sino mang naglagak ng pagmamahal kay Yahweh sa Panginoon? Tama ba? So, yung tao na nagmahal kay Lord, anong kasunod? Anong gagawin ni Lord? Therefore, I will deliver him. Di ba? Araw-araw na deliver ng Daming parcel niyan, ano? So, God will deliver him. Iingatan, ano? Iingatan kanya. Ano pa gagawin ni Lord? Tataas ka niya. I will set him on high. Sino may gusto ng ganon? Di ba? Itatanyag ka ng Panginoon. Itataas ka ng Panginoon. Di ba? Sarap na pag ang Diyos ang nagtaas sa iyo. Hindi mo na kailangan itaas sa sarili mo. Mahirap pag tinaas ka. Oh. Kasi si Jesus Christ hindi tinaas pero kinatay ka. Ibang issue. Di ba? balik na lang yung ano yan. Kaya, yan ang pangako ni Lord sa mga umiibig sa Kanya. Okay? Ganda, no? So, ano pa? Ang kondisyon. Because He has known my name. Mahalaga rin talaga, kilalanin natin ang lubusan si Lord, ano? Dahil siyang kumikilala sa akin, di ba? Kilala niya yung aking pangalan. Dahil kilala mo, tatawagin mo. Di ba? He shall call upon me. At ito na naman yung sagot niya. And I will answer him. Amen? So, tatawagin niya, tatawag siya sa aking pangalan, tutugunin ko siya. Amen? At ang sabi, and I will be with him in trouble. Amen? Kanino? Sa nagmamahal kay Lord. Sa nakakakilala sa Panginoon. No? Sa tumatawag sa Panginoon.
Yun na yung mga kondisyon. Tatlo na, no? Nakita natin, ano? Ang gagawin ni Lord, yung pangako niya, I will be with him in trouble. Sasamahan ka niya. No? Sa iyong mga kabigatan. Problema. O, sino walang problema? Lahat may problema, no? But the promises of God, sabi roon, God will be with you in trouble. Huwag ka lang troublemaker. Oo nga, di ba? Di ba mamaya, So, samahan mo pala ako, Lord. oh. Tapos sabi pa ng kasunod, I will deliver him and honor him. Tingnan niyo yung mga pangako. Diba? Ano pa? Bibigyan ko siya ng mahabang buhay. With long life, I will satisfy him. Wow, that is, yan na yung mga prayer natin yan, ano? Long and satisfied. Long life, ano? Yung, hindi yung long life na ano, naka-bedridden ka. Long life na gusto mo nang mamatay, hindi pa mamatay-matay. Di ba? Long and satisfied Oo. life. Yun. Long life na satisfy pa. Di ba? Na-enjoy mo yung buhay. Ang ganda ng mga pangako niya, no? And show him my salvation. Amen? So, ilang beses na ba natin naranasan na iniligtas tayo ng Panginoon? Di ba? Papakita niyan, hayag yan. Di ba? Ang ganda ng mga pangako ni Lord, ano? So, ayan, nilagyan ko ng title ito, God's Protection and Reward. God's Protection and Reward. So, God's protection and reward to those who love Him. Amen? Kaya meron pong God's commitment stated in verse 14. At meron pong God's response sa verse 15 and 16. Na yun nga, binasa natin, isa-isa naman na natin yung mga talata. Mga ano, no? Pagbulay-bulayan eh. How about Psalms 145 verse 18? The Lord is near to all who call upon Him. To all who call upon Him with truth. May dalawang ano, no? May, ibig sabihin may nagtumatawag sa kanya ng May katotohanan. Oo, yun nga eh. So, ano po ang sinasabi diyan? Malapit ang Panginoon sa mga tumatawag sa Kanya. Yung tumatawag sa Kanya Ng totoo. ng No? So, meron pala tumatawag na hindi totoo. O wala sa katotohanan. Okay, o kasi ang mga ibang tumatawag din. Yeah, wala. Tumatawag yun sila. Kaya yung i-deliver, hindi rin totoo. Kaya, Kasi I will deliver him and honor him. At yung ano, hindi totoo. sabi, no? Ang tawag nga nila, dapat deliver. Oo. Ang iba, may padrino. O, diba? Amen? So, ang ganda ng kanya, ano? Ang Diyos daw po ay malapit. No? Kanino? Doon sa mga babae at lalaki na tumatawag sa Kanya. Amen? Doon sa mga tumatawag sa Kanya ng totoo. Amen? So, kaya nga, yung title, Near to the Lord. Ang tema, God's closeness to those who call on Him. Amen? First point. Oo. God's closeness to those who call on Him. Number 1, the promises. Ano po yung promise? The Lord is near. That is the promise, no? To all who call on Him. Pangalawa, to all who call on Him in truth. Amen? First point, second point, di ba? Doon sa mga tumatawag sa Kanya ng may katotohanan.
Truth means calling God with sincerity. Yun pala ibig sabihin, ano? Sincerity. Kasi talaga maraming tumatawag. Di ba, iba, nagpipray kay Lord, parang mairaos lang, o kaya, walang sinseridad. Nagpray lang. Pero, hindi bukal sa kalooban. Di ba? Baka si Lord yan May tumatawag. matawag. So, not just only sincerity, no? Ulitin ko, truth means calling God with sincerity. Truth means calling God with authenticity. Diba, no? Authentic, ano? Authenticity. Truth means calling God with genuineness. Genuine. Diba? So, it's about being real and honest in our relationship with our God. Amen? It is all about being real, yung makatotohanan, tapat, and honest in our relationship with our God. Not only emotions or saying words. Amen? So, di ba yung iba, punong-puno ng emotion. Pero wala naman sa gawa. Wala naman sa katotohanan. Di ba? Yung iba naman ay puro salita. Tumatawag na lang. Pero wala naman sa katotohanan. Kaya dapat pinagsama yung emotion at saka yung katotohanan. Di ba? Yung words, yung ating mga pananalita, makita sa atin yung katotohanan. Amen? Kaya pala, worship the Lord our God in spirit and in truth. Diba? Not just only spirit, dapat in truth. Yun ang gusto ni Lord na uri ng tinatawag na pagsamba. Amen? So, maliit na talata, may clean talata, pero puno-puno na ng ano, no? Nakakagawa ka na kagad ng outline, ano? Ng sermon outline. The Lord is near to all who call upon Him. To all who call upon Him in truth. Next verse, Proverbs 15:29, pakibasa. The Lord is far from the wicked, but the heareth the prayers of the righteous. Ano raw? Ang Panginoon ay malayo sa masama, ngunit ang kanyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. Di ba? The Lord is far from the wicked. Di ba naranasan naman natin yun, di ba? Nung hindi pa tayo nakakilala kay Lord. Parang pakiramdam natin, ang layo-layo ng Lord. Di ba? Parang unreachable ang Lord. No? Very, very far. Kumbaga sa ano. Pero, yun pala, ang dahilan, no? Ang Diyos po ay hindi malayo. Tama? Ang sabi ng Isaiah chapter 59, verse 1 and 2, pakibasa po. I shall come to pass that before them. 59, 1 and 2. Hindi mahina ang pakinig na. Hindi niya marinig ang mga hindi rin siya kanyang Behold the Lord's hand is not shorter that it cannot see, neither his ear heavy that it cannot hear. Amen. Ano sabi? Behold, the Lord's hand is not so short. No. Hindi na maikli ang kamay ng Panginoon that it cannot save. Nor is His ear so dull that it cannot hear. But your iniquities have made a separation between you
and your God. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, nung tayo po ay mga wicked pa, na nabubuhay sa kamunduhan at sa kasalanan, pakiramdam natin, malayo ang Diyos, walang Diyos, wala siyang pakialam sa atin. But in reality, nandyan siya. Silapit lang siya ng taus-pusong pananalangin. Ang dahilan po, kaya ganun ang pakiramdam natin dahil namumuhay tayo sa kasalanan. Wickedness, iniquities. Yun ang hadlang. Diba? Yun ang sinasabi ng Biblia. At sabi roon, but your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden His face from you so that He does not hear. Amen? Your sins. Kasalanan. Yun pong kaya hindi natin talagang malapitan ang ating Panginoong Diyos. Amen? So, next. Talata. Isaiah muna, no? 65, verse 24. Basa. It shall come to pass that before they call, I will answer, and while they are still speaking, I will hear. Okay. So, explain mo nga. Sino ba napakibasa nga? At paki-explain. Sabi po dito, siya pa naman, hindi, yung parang hindi ka pa tumatawag sa Panginoon, alam na ng Diyos yung pangangailangan at tutugunin ka. Okay? It shall come to pass Hindi pa nagsasalita pa. Alam na sa Lord. Hindi pa nababalik. before they call. Bago tumawag. Sumasagot Sabi ang doon, Diyos. I will answer. No? Sasagot siya bago ka tumawag. So, ano, ibig sabihin, huwag ka na tumawag. Hindi po kailangan pa. Tatawag. Iniisip mo palang natatawag ka. May sagot na siya. I will answer him. At ang kasunod nun, ito na, kaya nga yung kasunod, and while they are yet speaking, or they are still speaking, I will hear. Diba? Habang nagsasalita ka, nakikinig siya. Eh bakit sabi ng ibang mga grupo ng katuluan hindi natin kailangan manalangin. Alam na ni Lord lahat ng pangangailangan natin. Hindi natin kailangan umusal ng pananalangin. Because the Lord is already know. No? Ano man ang mga longings mo, ano man ang mga problema mo. Tingnan nyo. May mga grupo ng ganyan, sa totoo lang. Baka na-encounter nyo na. Di ba? Oo. Di ba? Oo. Kaya nga. So, bago na tumawag, no? May sagot na siya, parang gano'n, ano? Bago ka tumawag, may sagot na siya. Eh, sabi naman ng iba, puro yes. Puro yes ba sagot ni Lord? Ano? Puro yes ba? Meron, di ba, nakamulatan natin yung sagot niya po pwedeng yes. Pwede. O pwede rin no. Wait. At merong wait. May account sa Corinto na yung yes and amen. O, check natin. Anong talata? May connection ba sa prayer? Yung account, check na lang natin kasi mahalaga yung proper interpretation. Di ba? Sino po rito yung matagal na nagpe-pray sa isang aspeto?
2 Corinthians. 1:20. Ito, tingnan natin. 2 Corinthians For all 1:20. the promises of God in Him are yes. Ang mga promises. Yes, and in Him. Amen. To the glory of God through us. Oh, all promises of God. Tapi pinag-usapan natin, ano? Yes siya. Diba? Eh, paano kung hindi mo naabot ang kondisyon? Na naman, di ba? Tama, lahat ng promises niya, yes yan. At kayang-kaya niya ibigay yan. Tama ba? Nothing is impossible with God. Di ba? O, sabi ulit, sa verse 19, for the Son of God, Christ Jesus, who was preached among you by us, by me, and Silvanus and Timothy, was that yes and no? Yun, meron siya ngayon, kinukuta, no? But is yes in Him. For as many as are the promises of God in Him, they are yes. Amen? Ano, mga pangako ng Lord. Ako naniniwala, mula sa lumang tipan ng mga pinag-usapan natin, yes siya dyan. Walang problema sa kanya yan. Yes siya dyan. Pero, how about if hindi mo maabot ang kondisyon? How about sa mga kondisyon? Yes, karuban. Kanya para may context ito eh. Oh, may context nga rito, di ba? Kaya kinuha ko na yung context eh. 17, 18, 19. Yeah, may context. 20. At ituloy ko na yung 20 muna. For as many as are the promises of God, in Him they are yes. Therefore also through Him is our amen to the glory of God through us. Verse 21, now He who establishes us with you in Christ and anointed us is God, who also sealed us and gave us the Spirit in our hearts as a pledge. O ano yung context na sinasabi mo? Verse 17. Kasi hindi siya, sabi niya, kung nasain ko nga ang ganito, kung baga kaya ito natubili. O mga bagay na nasa ko baga sa akin sa laman upang magkaroon sa akin ng oo, at ng hindi. Oo. Pero siyang gusto ipiniwanan dito. Ayan. Sa verse 17, sabi nga, therefore I was not vacillating when I intended to do this. Was I, or what I suppose or purpose, do I purpose according to the flesh, so that with me there will be yes. Yes and no. No at the same time. Verse 18. But as God is faithful, no? Our word to you is not yes and no. No? God is faithful. For the Son of God, Christ Jesus, who was preached among you by us, by me, sabi ni Paul, ano? And by Silvanus and Timothy, was not yes and no. No? Si Christ, no? Yung ipinapangaral nila. Hindi siya yes and no, but is yes in Him. Amen? At sa verse 20 nga, for as many as are the promises of God, in Him they are yes. So hindi siya, nasa kanya ang pagtutula sa Diyos lang. Yung pagsang-ayon. Oo. Parang ganun dito. Kung sino si paliwanag dito nung sa context na para sa akin, oo kayo. Parang gusto magtubili, pero oo. Ganun di siya nangako ng oo, hindi siya nangako ng hindi. Tanda muli, conclusion, pero ang pangako ng Diyos, siya yung magbibigay talaga. Yung sinabi ng Lord. Yes, that mayroong tinatawag, tama, may context. Yung sinasabi niya rito, di siya parang, kung sa amin lang, pwedeng oo, pwedeng hindi. Yes and no. Yung sa amin yun. Pero kay Lord, pero kay Lord, yung kanyang hindi siya yes or no. Sabi nito sa 20, no? Sapagkat
maging gaano man ang mga pangako ng Diyos, yan, ay nasa Kanya ang oo. Nasa Kanya lang ang oo. So, hindi siya no. Hindi siya no. Puro siya yes. Pastor. Kung pangako niya. Oo. Sa mga pangako niya, yes siya. Oo. Sa 20 yan, ang binabanggit ni Pastor, nandito sa 21, Oo. ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo at siya rin ang humirang sa amin. Okay. Ibig sabihin, may kinalaman sa pakikipag-isa. Kay Kasi Kristo. kung hindi ka makipag-isa kay Kristo, ay magkakaroon talaga ng question yung yes at saka no. Yes. Pero kung nakipag-isa ka, totohanan, Yes siya palagi. ways na tornaway ka, Oo. at kung nakipag-isa, Pasok pa rin. sinabi ni Kristo ganito, huwag kang mag-argue. Sumunod ka, at yung Oo. sinabing oo, Hindi siya magno-no sa mga pangako niya. kasi Oo, di ba? nakipag-isa na siya kay Kristo. Wala, puro yes ang the list of promises of God eh. Di ba? Sabi siya, Yes. sinabi doon, pag tumawag ka, sagutin kita. Oo, pangako niya yun eh. Ito, nakipag-isa. Oo, di ba? Kaya nga pinisa-isa natin itong mga napansin ko talaga dito sa mga prayer na ito, laging merong kondisyon at merong pangako. May pangako at may kondisyon. Di ba? Kaya pag naabot mo kondisyon, yak yun, yes yun. No? Yeah. Okay. Next. Jeremiah 29. Tama? 12 to 13. Then you will call upon me and go and pray to me. And I will listen to you. And you will seek me and find me when you search me with all your heart. Okay. So, then you will call upon me and go and pray to me. No? Ano ba yung ano yung kondisyon? Brother Edmer. Ano yung kondisyon at saka yung pangako? What are the promises? And what are the conditions? Ginalang mo siya ng buong puso. Okay? Ano? Isa-isahin mo, yung mga pangako. Pangako niya po, I will listen to you. You will when you search me with all your heart. I will listen to you. Ang dalawa po eh. Kasi sabi niya, Ano ang unang kondisyon? Sabi yun, then you will call upon me. That is the first condition. Call upon me. No? And go and pray to me. Go and pray to me. Ano yun? Pangako o kondisyon? Kondisyon. So, ano ang pangako? And I will listen to you. Diba? Makikinig ako sa iyo. Ano pa? Yung sumunod, and you will seek me and find me. Is it the promises or condition? Dalawang implikasyon, ano? Condition and promises. Pero ano pinakaano niyan? Promise? Condition or ano? Oh, sabi uli. And you will seek me its condition and find me. Yung una, and You will yung condition, tingnan nyo, isa-isahin natin, yung condition, you will seek me. That is the condition. No? Ano pangako? And you will find me. Amen? So, tapos yung sumunod naman, when you search for me with all your heart. Ano yan? Kondisyon o pangako? Kondisyon na naman. When you search for me with all your heart. Ibig sabihin, pangako matatagpuan yan, na. minsan. Matatagpuan mo ako. Kung Kondisyon. ang puso mo hanapin. Yes.
Kondisyon na naman, ano? Anong klase paghahanap kay sa Lord? Searching for God? Buong puso. No? Kung hahanapin mo ako, ano? When you search for me, what kind of searching? Half-hearted? Di ba? So, searching God with all our heart. Buo. Hindi kalahati. Di ba? O pwede ba 95% na searching? Okay na yan? Hindi pa rin pasok, ano? Ang sinabi roon, all your heart. Searching Him. With all your heart. Ganun mga talata, no? Kaya, kamusta po yung ating pong searching kay Lord? Kalahati paghahanap? 25% na paghahanap? Pasangawa yung Di ba? Ano ko 99 di siya? Di ba pa rin? Ay, all the way. All the way. Kahit 99.9%. So, tingnan natin yung ano, no? Kung gusto natin, yes talaga si Lord, ano, sa mga ano natin, ano? Yes talaga. Kailangan wholehearted. Full-hearted, no? Searching God. Hindi na Amen. sa tuwing gumalang wholehearted, pagkalubos ko na. At least may wholehearted pa rin. Catholic ko lang. Yung kondisyon, ano, mabigat ang kondisyon. Walang problema sa promises. No? Pag naabot mo ang kondisyon, ang kasunod dito, yes eh. Kaya lang, ang pinoproblema natin ngayon, yung promise eh. Yun nga kagad eh. Hindi, no, kiniklaim natin lahat ng mga promises eh. Parang hindi siya nakikinig sa atin, parang kulang palagi. Pero ang problema pala, hindi sa promises. Yes. No? Ang problema, Tayo. tayo. Search me with all your heart, napakalalim ito. With all your heart. Hindi pala. Ano, Hindi pala ang problema komunismo, feudalismo, o patisismo. Kundi tayo mismo. Dahil tao mismo. Check natin, ano? Kasi kayang-kaya naman talaga ibuhos ng ano. Actually, di ba yung background niyan, 29:11, kabisado 29:11 ng Proverbs, ng ano, Jeremiah, di ba? O, ano sabi ng 29:11 ng Jeremiah? For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a good future. Para kanino yun? Narito yung 29 verse 12, verse 13. Konteksto yan. Sabi natin tatanggalin na isang talata. yung parang iba, naglalaba pa po ako eh. May ginagawa pa po ako eh. Kita nyo, no? Pero nananampalataya daw sila. Kaya tama yung sabi ni Pastor Carlos. Tapos mo. Kasi si Lord, pura mismo, pagkakasok ko nun, pura mismo, ibibigay. Tingnan nyo, check nyo yung sarili niyo. Sarili tayo. Obserbahan niya yung talata, sabi ron, then, no? You will call upon me. After ng 11. Di ba? Pagtapos ng verse 11, for I know the plans I have for you. At binanggit po yan sa mga Israelita, nung sila po ay hirap na hirap. Problematic. Captives. Nasa kapangyarihan ni Nabucodonosor. Oo, ginamit na si Jeremiah na ito. Pangako sa inyo. Panghawakan ninyo ito. Di ba? Ang hirap yata panghawakan yung mga pangako niya kung ikaw ay, di ba? www.com. Di ba? Hirap na hirap. So, you will call upon me and go and pray to me. Yan sabi, no? Yun nga, makikinig ako sa inyo. Diba? Tapos, and you will seek me and find me when you search for me. Oh.
Oh, kailan mo matatagpuan ng Diyos? Pagka hinahanap mo talaga siya, di ba? With all your heart. Ito nga lang ginagawa natin, Bishop, blessing na. Yes. Inuulit ko, no? Yung mga biyaya galing sa kalangitan, kayang-kaya ni Lord ibigay sa atin. Amen. Diba? Everything. No? Walang problema kay Lord. Ang problema sa atin. Problema sa tao. Next. Isang talata. Jeremiah 33, verse 2 and 3. Thus says the Lord who made it, the Lord who formed the established it. The Lord is his name. Call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. Jeremiah 33. So, kabisado natin, 33:3. Yan naman, di ba? Call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. Di ba? May context na naman. Kaya maganda na natin yung konteksto palagi. Sabi ng verse 2, Thus says the Lord who made it, the Lord who formed it, to establish it. No? The Lord is His name. So, di ba? Merong context na pinapakita. Kaya yung kasunod doon, tumawag ka sa akin. Tutugunin kita. Di ba? At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay na hindi mo nangauunawaan, which you do not know. Amen. Amen. Okay, Matthew 7, verse 11, verse 7 to 11. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Humato kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang naghahanap ay makakasumpong. At sa kumakato ay binubuksan. O sinong tao sa inyo na kung humingi ang kanyang anak ng tinapay ay bibigyan niya ng bato? O kung humingi ng isda ay bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya? Wow, di ba? Ganda ng no? So, ano ang kondisyon? Unang kondisyon, ask. Di ba? Sa Tagalog, humingi. Pag hindi ka humingi, ano raw? Hindi ka bibigyan. Di ba? When you ask, bibigyan ka. No? It will be given to you. But when you do not ask, it will not be given to you. Diba? Pwede rin po kasi si Solomon, hindi niya hiningi. Pero hiningi sa kanya. Depende po sa Ano hiningi niya? May hiningi niya karunungan. May hiningi siya. Opo, may hiningi siya. Add na lang iba. Iba, ano po yung... Pero, ano formula rito? Formula. Ask. That is the first formula. Tama? That is the first condition. Ask, and it will be given to you. Pangalawa, seek, and you will find. How about if you do not seek? Hindi ka maghanap. Yung prayer mo, Oh. sa gawa mo. O pwede ba yun na nasa bahay ka lang, hindi ka maghahanap ng trabaho? Lord, bigyan mo ako ng trabaho, nasa bahay ka lang. May gagawin ka pa rin. Di ba? Mag-effort ka pa rin eh. Hindi mo pwede nakatunganga ka lang dyan. Di ba? Yun na, yung ganun eh. Meron kang hakbang na gagawin. Yan ang... Yan ang mag-seek para makakita. Oh. Kumatok ka, pagbubuksan ka. Pwede ba dumating ka sa, halimbawa, bumisita ka doon sa kaibigan mo, nandiyan ka na sa pintuan. Tayo ka lang doon,
Walang katok-katok. Bubuksan ka ba nun? Oh. Meron na nga yung ano, malayo pa lang may remote na. Yun nga, kaya mahalaga na meron kang effort na ginagawa. No? Pag kumatok ka, pagbubuksan ka. Sa verse 8, for everyone who asks, receives. Everyone who asks, receives. And he who seeks, finds. Diba? And to him who knocks, it will be open. Amen? So, tapos sa verse 9, or, what man is there among you who, if his son asks for bread, will give him a stone? Diba? O, sabi ron, sino sa inyo, mga ama ng tahanan, kung ang anak mo ay humihingi ng tinapay, bibigyan mo ba ng bato? Pato. Di ba? Nanghingi ko lang ang pera. Maliban, lalo na kung mabait yung anak mo, no? Malambing yung anak mo, no? Kasi nga, may nanghihingi ng mayaman, ano pa eh, matapang pa eh, no? Verse 10, or, if he asks for a fish, will he give him a serpent? Pag humingi ba ang anak niyo ng isda, ahas ang ibibigay mo? Tanong ni Lord John sa mga tatay, sa mga magulang. White chicken pa binibigay. Diba? Kaya nga eh. Binalingan niya yung mga ama. Pagdating tayo sa munod eh, yung ating ama sa langit naman. Ang sabi roon, if you then, being evil, o kayo mga masasama, know how to give good gifts to your children. Di ba? Alam nyo, no? At ibinibigay nyo yung mga mabubuting bagay para sa inyong mga anak. How much more? Wow, di ba? Will your Father who is in heaven, amen, give good things to those who ask Him. Bagay ha. Oh. Kasi tingnan mo nga, ang mga Nipugayves, kahit magkabaha at magkagutom-gutom mga Pilipino, basta naibigay lang yung yung luto ng mga anak nila. Kaya nga, di ba? Minsan ganun eh. Mami, Daddy, magdidibo ako. Di ba? O sige, maglo-loan ako. Yung mga anak nila, nakain lang sa restaurant, 700. Ito yun, di ba? Samantalang, daming nagugutom. Kaya, to compare, no, with our Abba Father. Amen? Yun ang sabi niya, no? How much more will your Father who is in heaven, no, give good things? Amen? To whom? To those who ask Him. May kondisyon na naman. Amen? To those who ask Him, to those who knocks on Him, diba? To those who seeks on Him. Sabi mo nga, yung tatlong bagay na yun. Package deal yun eh. If you do not ask, hindi ka binigyan. If you do not seek, hindi ka makakasumpong. If you do not knock, hindi ka pagbubuksan. Pero paano nga po, Bishop, yung mga humihingi naman kami. Lagi nga ako nagpupray. Ito, pag-sip ko na. Puro hingi naman. Tapos, wala naman eh. Wala pa rin. Wala pa rin. Wala. Ayun na. Ayun nga, katulad nga yung natin, baka kung pwedeng wait. Diba? Wait. Diba? Inaayos ko siya. Baka inaayos pa yung sarili mo. Ganun. So,
O ano yan, meron bang no? Still kay Lord? May mga balot pa nga na, ano pa ba ang kulang? Ano pa ba ang dapat kong gawin? Yun yan, di ba? Kung pwede ba sumagot ng no si Lord? Pwede, siguro. Pwede. Anong dahilan? Anong dahilan? Ikakapahaman, ikakasira. Ha? At mga kasama, Ikakapahaman. Oo, di ba? alam niya kasi Kung hindi kaya- makakabuti sa iyo, hindi niya talaga bibigay yan. Tama ba? Kahit anong hingi mo, Bishop, minsan po yung humihingi ka with bad motives. yun nga, masama motibo mo. Bawa, minsan magtatayo ka ng simbahan. Muslim area yun. Puro Muslim na inando. May, Oo. Hindi siya papayag. may sinabi pa sa James na, ano, sa double-minded, huwag umasa na. Ayun, kung pwede, double-minded. Di ba? Yung mga ganun ba? Wrong prayer. Oo. Yung magpe-pray ka ng hindi according to His will. Kaya, Oo. Di ba? Yung will mo lang. Oh, Paano po yung sa prodigal son? Nandang akin ang papahamin ng anak niya. yung prodigal. Oh, yun, nag-request siya. Yung, Bakit niya pinagkaloob ang mga nilo sa anak ng isa? Anak niya sigurado niya mapapamahal. yung sa bata. Hindi naman no. Yan pa lang. Hindi siya nag-no, talagang binigay niya, no? Nag-yes. Eh, ibang konteksto, ibang senaryo. Alam mo siya. Oo. Pero, yung ano, yung prodigal son, referring lang doon sa kwento doon sa kultura nila. Pero, in connection and in referring to our God, hindi ano, di ba? Si Lord alam niya. parang siguro pinaportray na Pero meron ang ano yun. father's heart, ano, yung puso ng isang ama. Puso ng ama, ng magulang. Kultura kasi nila yun. Oo. Bishop, yung isip ko rin natin, sometimes, ayaw ni Lord, pero yung gusto pa rin natin ang gusto mo. Yung patawa pa ng Diyos, Oo. yung mga tinatawag na permissive yun, Permissive. na ayaw ni Lord na ibigay sa iyo, pero kapipilit. Pinipilit mo pa rin. Kaya inano sa iyo. Pero Pwede rin yung ano. alam niyo kung sino sa mangyayari. Pwedeng isa yan sa ginawa ng, ano, ng prodigal son. Hindi na tinantanan yung tatay niya, araw-araw, tay, mana. Buhay pa, Ay, mana ko. Tama, yun nga, no? Oo. Oh. Hindi siya prodigal son. Hindi naman siya tutuloy about the prayer. Kundi, isa siyang istorya sa panahon ng kultura nila na Yes. kondisyon doon sa pagbabalik o repentance. Na yung taong nawalay pa sa Diyos. Yun ang ano dyan eh. Nawalay sa Diyos. Ang pinaka binibigyan ng diin, yung napariwara ang buhay, nagbalik loob, natauhan. Oo. Ang nanggapit talaga siya. Oo. Kaya lang, magkakaroon ka talaga ng Pag-iisip yung... pag-iisip na, bakit binigay? Oo. Hindi kaya Para may matuto. Siya, hindi kaya pinakikita lang doon kung Kasi yung maraming... unconditional love ng tatay Oo. sa anak. Doon sa anak niya. Kasi pinupulis ko rin niya. Oo. Parang, kunin mo lang ako ng Dalawang mas yung tungkulan. alam ng Diyos, alam naman yun eh. Alam ng pero ang kagandahan doon, pinakita doon yung gaano kalaki yung pag-ibig ng extravagant sa anak niya. Na nagkaroon naman din ng realization at the end na na-realize na. So, nagkaroon ng separation physically. Doon sa bata na humingi ng pera at nilustay niya. Pero observe nyo yung the other son. Diba? Yung isang anak, hindi naman niya hiningi ang yaman niya. Nandun siya. But the problem with this son, he cannot enjoy Oo. the presence of his father. Parang meron siyang tinatawag na emotional separation or, di ba? Unhealthy ang kanyang relationship with his father. Naiingit siya sa ano. Instead, or despite nandiyan siya. Ang nakikita ko doon yung, alam mo yung pride na gusto niyang patunayan sa kanyang tatay na deserve siya sa mana o sa ano man ang meron ng tatay niya through his effort. Oo. Kasi sa niya, Yun nga, nagpapakalitin diba? ako sa iyo. Sumunod ako sa iyo. Ginawa ko lahat. Oo. Parang yung... Meron tayo kasi privilege eh, na hindi sinasatlawan ni Lord. Kaya kung ano yung
na alam ng Diyos ang mga mabuti sa atin. Siya yung prayer. Oo. O kaya ano yun? Yun nga, binigay niya para later on, maging dahilan niyaan, no? Matauhan ka, magbalik loob ka, diba? Magsisi ka, at magbalik ka sa Panginoon. Yung ganun nangyari sa bata. So, parang all things work together for good pa rin, ano? Yun ano yung lundo, hindi mo alam na meron palang magiging purpose. Yung isa naman, yung panganay, thinking na parang approve siya, Kristiyano siya, kasi nasa church siya, ginagawa niyang lahat, yung pala, backslide. Malayo naman pala yung Malayo loob naman niya pala. doon kay tatay. Di ba? So, mas maigi nga yung physically na separate, nagkaroon ng natauhan Nagbalik loob Pero ito, until that, yung scenario Pero Kasama niya. Di ba? Kasama niya. Self-righteous pa rin, ano? self-righteous, self-righteous. Self-righteous Okay. Paano naman po yung ano po ni Paul na hindi niya nagagaling na meron po siyang sabi sa tiyan. Tinig sa laman. Yun ang kanyang program. Yun na, nag-conclude naman siya ron. Your grace is sufficient for me. Yun pa rin ang ano. Kaya, ibig sabihin, meron pa rin mga needs o may mga prayer na hindi niya ibibigay. Diba? Yung tinig sa Kasi laman, makita mo yung grasya. yung tinig sa laman ni Paul. Okay. Sige, bisa natin. Continue ano. Matthew 11:24. Isa mo na, 11:24. Therefore, tama ba? I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Okay. So, yung tema, believe and receive. No? Mark po, Bishop, hindi mo tayo. Mark 11:24. 11:24. So, therefore, yun na naman, ano? Concluding sentence na naman yan. Sinasabi ko sa inyo, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. O, ngayon, salungguhitan ninyo yung whatever. Ano yung whatever? Whatever you ask, or whatever things you ask. Mga bagay pati yan. O, ano man, ano yon yung, kumbaga sa ano, unconditional? Unconditional ba yan? Condition pa rin yan. Whatever things you ask Malat ng in prayer. Ha? Sa panalangin. Anong ano nun? Unlimited? Hindi po, yung sinasabi lang po kung ano po yung specific prayer po ninyo na Pangangailangan. Specific. yung po yung sabi. Bakit sinabing whatever things you ask in prayer? Kasi napabayolin ito na marami. Kaya gusto kong bigyan natin ng pansin Paano lang po yung dinadalangin? O, di ba? Naku-quote yan, quote and quote. Kasi kadalasan kasi kapag nanalangin tayo, pag para sa karangalan niya o kaluwalhatian niya, gagawin niya yun. Parang kay Lazarus, binuhay si Lazarus. Yung ano ni Timothy, hindi niya binuhay. Dahil ang kalooban ng Ama, alam ng Ama na para sa kaluwalhatian niya yun, si Lazarus. Yung girlfriend ni Timothy, yung jowa niya, hindi binuhay. Kasi hindi magiging kaluwalhatian. Oh, ano pa? Whatever things you ask in prayer. Paano lang po yung dinanasa ng puso? Ninanasa ng puso. Faith, basta may O ano yung ninanasa ng puso mo? Kung ninanasa ng puso mo, halimbawa,
Lord, gawin mo po ako trilyonaryo. Magkadalawang Hindi, asawa. nasaan ang puso mo yun? Yung faith siya. Oh. Yung Oh, laki pa mo ng faith. Halimbawa, ganun ang prayer mo. Bilyonaryo na lang, bababain natin. Eh, Pag naging trilyonaryo ka na, That is the desire of your heart. makikibuloy ka na. Oh. Ay, ibigay mo. Oh. Kaya, bakit sinabing whatever things you ask in prayer? posible yun. Ano yun? Bishop Al. Ah, 11:24 ng ano. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, in my opinion, yung whatever doon, if you pray with confidence, Confident. if you pray with faith, Faith. if you pray that the prayer that you make is according to His will, believe na tatanggapin mo. Kung ang panalangin mo, pinaninindigan mo, Pinasampalatayanan mo. Ito ay makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Therefore, walang runa na hindi Yes. Sabi nga, kung may So, pananampalataya. maganda. Okay, sinabi ni Bishop yung ano, yung terminology according to His will. No? According to His will. May nag-pray ka na. Sumampalataya ka, makakamtan mo. Kaya hindi porke sinabi whatever things you ask in prayer. Lord, bigyan mo po ako ng ano, padalahan mo po ako ng eroplano. Wala kang airport. Oh, wala kang na airport. Helicopter. Oh, di ba? Bayong-bayong na pera, Lord. O di ba mga things you ask, pwede mo yan hingin? Yung ba yun? Tamanin mo ako. Nasampalin ko ng pera ng aking sa akin. Di ba? Kaya, Ikaw dinidinig, pero hindi pa. oh, Kasi hindi niya nga gusto ibigay sa iyo. Kaya yung prayer ko. Ano yung hinihiling ko? Yung prayer ko, apat na gulong po yun. oh. Hindi mo lang dumating, president. O di? Actually, apat yun. Hindi mo lang pa nakuha ang reserva. Na-reserva yun eh. Baka naman tupalaw naman. Di ba? Yung iba nga nagpe-pray, Lord, ano lang, bisikleta lang. Bigyan mo ako ng bisikleta para meron akong ano. Ayun pala, bibigay sa iyo, 4 na gulong. O, di ba? Di ba mga ganun mga ano? Pero mas maganda yung sabi kanina na hindi ka pa nag-pray, may sagot na. Ayun ang pinakamaganda. At habang nagpe-pray ka, nakikinig siya. Yun ang maganda. Paniwalaan mo yun. Matanggap mo. Believe, yung sabi nga, di ba? 11:24 eh. Believe that you receive them. Yeah. Kailangan huwag lang maabuso yung talata. Di ba? And you will have them. Di ba? So may pananampalataya. You know, kailangan ng pananampalataya matindi dyan. Di ba? Pray nga ito Ang sunod pala. Nag-pray pa lang siya na maaman yung simbahan niya. Ngayon wala nang pinabasan. Pero bakit na? Tama ko bisa sabi mo. Kaya nga pananampalataya. Sina na. Kasi Extend lang. yung sinari nito, yung leader ng history, yung sa 22, sinabi ng Lord, don't get leader, how taking that? Oh. Jesus answered, I tell you the truth, if anyone says to his mountain, go, inhalimbawa, Di ba? go throw yourself into the Pati bundok, pwede lumipas. and does not doubt in his heart, Doubt. but believes that what he says will happen. It will be done for them. Therefore, yeah, Yan. therefore, Yun. galing ko sa taas. Kaya nga, yung 24, Galing sa Deltray. Definitely. I tell you, whatever you ask for in prayer. Oh, yan. Kailangan daw din daw may mali sa puso, may kapatawaran, at How taking God? may pagsunod. Okay, kunin talata. John 14, 12 to 14. Most assuredly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. Di ba? And greater works than this he will do. Because I go to my Father. And whatever you ask in my name,
that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Wala nang pasubali. May aim na naman. Ano yan? Ay, di ba? Ang puso ko na tinitingnan ni Lord. Kaya lagi may aim. Most assured believe us anything. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, sabi niya, no? Kayong sumasampalataya sa akin. Di ba? Ang mga ginawa ko, magagawa nyo rin. Tama? The works that I do, He will do also. O, sino yung nakapagpabuhay na ng patay? Sino yung nakapagpalinis na ng keto? Yan. Yan natin. And greater works than this He will do. Oh, higit pa nga yung magagawa mo na eh. Nung sumasampalataya, greater works than this He will do. Why? Because I go to my Father. And whatever you ask in my name, that I will do. That the Father may be glorified. Anong purpose? That the Father may be glorified. Amen? Ang problema ko, ikaw mag-glorified, ano? Yun ang problema natin. Kaya huwag ka nang bumuhay ng patay. Sabihan nila, wag masulog. Kaya minsan, yung bang mga ministry na ano, no, di ba? Naglalaki ang mga ministry, later on, para sila na naging sikat. Sila na nag-glorify. So, what happened after, ano? May mga cause na pagbagsak. Diba? Glorify na talaga. Oo. Ikaw na yung naluwalhati eh. Kaya kailangan talaga si Lord ang maluwalhati. Kung tayo man po ay ginagamit ng Panginoon, solid Deo Gloria. Purihin ng Panginoon. Amen? Kung tayo pa yung nagiging instrumento ng Panginoon, no? Anumang ministry meron tayo, lahat yan, balik lahat kay Lord ang kapurihan. Amen. Kaluwalhatian. Amen? So, in conclusion, nakita po natin dito sa mga napakaraming mga talata na ito, there are lots of promises coming from the Lord, from God. And there are lots also of condition. No? Kay Lord, walang problema. Amen? Kayang-kaya ng Diyos ibuhos sa matagalang mga pagpapala. Lahat. Anything. No? That we ask. Kaya lang sabi mo sa katabi mo, umayos ka lang. Amen. So, that's all. Thank you for your time. Ang problema, Bishop, tiis mo. Ayos yung pagtawag. Oo nga. Ayusin mo buhay mo. Ayusin mo. Lahat dapat ayusin. Ipaayos kay Lord. Wala tayong sekretary. Amen. Meron kayong announcement? Thank you. Assistant Secretary. Anything. Whatever sign. Yeah. Salamat po sa mga nasa online. Ano pa naman ang pagtayo.